Magandang umaga sa inyong lahat muli. At sa ngayon ay darako na tayo sa Lesson 3 ng Youth Ministry. Kung maalala po ninyo, ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa kahalagahan ng Youth Ministry. At ang unang-unang napag-usapan natin kung bakit napakalaga ang youth ministry dahil yung youth stage ng tao ay dito yung madalas na ang Diyos ay inihahayag niya ang kanyang tawag. Kahit na ang isang tao ay tumugon siya sa panawagan ng Diyos nang siya ay matanda na, minsan sa buhay ng taong ito ay nangusap na ang Diyos sa kanya nang siya ay nasa kabataan pa. At maaaring hindi na niya ito maalala, o hindi niya maalala yung saktong araw, saktong oras, pero minsan, or hindi lang minsan, kundi maraming beses, siya ay na-discern na niya yung pangungusap ng Diyos sa kanya. Kaya napakalaga na maging established yung youth ministry na sa ganon ay ang mga kabataan sa ating church ay hindi mapalampas yung panawagan ng Diyos sa kanila, yung specific na pinapagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil yung stage na kinalalagyan nila ngayon ay yun ang stage na kung saan ang Diyos ay mangungusap sa kanila ng madalas. Pangalawa ay napag-usapan natin na ang youth stage ay dito na form yung behavior ng tao during youth stage. At during youth stage, kung hindi sila matututukan, ay mamumold yung character nila sa sanlibutan na ito. Hindi natin sila pwedeng ipagkatiwala sa kung sino-sinong tao, dahil kung sino yung magiging madalas nilang kasama, yun ang magmumold sa ugali nila, sa behavior nila, sa habit nila. At kahit na sabihin pa ito ng yung mga nagmamagaling na hindi sila maimpluwensyahan, ay hindi nila talaga makukontra ang kasabihan na same feather flocks together. Kung ang laging kasama ng mga kabataan ay mga puro may bisyo, then eventually madadamay siya. Eventually gagawin na din niya yung ginagawa ng kanyang mga kasakasama. Okay, so na-mold ang behavior nila, yung manner nila sa time na nasa kabataan sila. Pangatlo, youth are future leaders. Kaya ganun siya kahalaga dahil sa mga kabataan sa church, nandoon yung mga potential future leaders ng church. At hindi lang leaders sa church, kundi magiging leaders sa inyong community. Naalala ko nung bagong-bago pa lang yung pag-establish ng youth ministry as a formal organization sa church. Merong na-invite na sa time na yon, yung assessment ko doon sa lalaki na yon na nag-attend ay mahina siya, slow. Kaya hindi masyadong nabigyan ng pansin. At yun ay mistake, napakalaking mistake yun dahil sa
Siguro dahil sa yung mga kasabayan niya, marami mga aktibo, yung mga kasabayan niya ay mas potential sila, mas talented sila. So sila yung mga natututukan ng mga kabataan sa church. So hindi masyadong napansin ito, pero nandun yung commitment niya at balik-balik. At syempre hanggang sa nag-college na siya at naputol na rin yung kanyang time sa pagpunta sa church. And isang araw nalaman ko na lumaban na pala siya bilang kapitan sa barangay nila. At nanalo siya. At kahit na disconnected na siya sa church, pag ang Overcomer Church ang siyang nag-organize ng event sa kanilang lugar, ay matindi yung suporta niya. Nandun pa rin yung pagkilala niya sa akin bilang pastor. At pagka may mga problema sila sa pamilya nila, may mga sakit, ay hindi niya nakakalimutan na kumontak sa akin. Kaya sinabi ko lang yun dahil sa what if natutukan siya nung siya ay unang-unang nag-attend sa church. At ano kaya yung nangyari or ano kaya ang kalagayan niya ngayon kung nung siya ay nag-attend pa sa church ay mayroong nag-disciple sa kanya. So, bagamat hindi siya naging leader sa church, ay naging leader siya sa community. So, mas effective sana siya ngayon as a leader sa kanilang community kung na-disciple siya. Pero, bagamat hindi siya natutukan, walang nag-disciple sa kanya, marami naman siyang mga natutunan sa kanyang pakikinig every Sunday and every Wednesday and Friday na nag-a-attend siya. Marami siyang mga natutunan na hindi niya makakalimutan na kapag nakikwentuhan ko siya ay naipapaalala pa niya sa akin. Pero nang nakakapanghinayang na ang isang nag-attend na ganitong kabataan ay hindi masyadong nabigyan ng pansin, pero in the future pala ay mag-i-excel siya. So ngayon ay nag-i-excel siya sa politics at sayang. So youth are future leaders. Wala makakapagsabi sa atin kung ano ang saktong mangyayari sa mga bata na nag-a-attend sa church at mga kabataan na nag-a-attend sa church ninyo. Walang sinumang makapagsasabi ng sakto kung anong pwede mangyari sa kanila in the future. Baka yung isang kabataan sa church natin na hindi masyadong napapansin, in the future siya pala ang magiging pastor, next pastor. Yung mga hindi masyadong napapansin na kabataan sa ating church ay baka in the future sila yung magiging song leader. So, hindi natin alam kung anong plano ng Diyos sa kanila. Kung kaya dapat ang bawat kabataan ay pinapahalagahan. Aktibo man sila o hindi, ay pinapahalagahan dahil ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam kung ano ang magiging future ng mga kabataan na ito. Ako nung ako ay nagpupunta sa church nung ako nasa kabataan pa, ako ang pinakamagulo eh. Ako ang pinakamagulo sa lahat ng bata na nag-a-attend sa church. Every Sunday may napapaiyak ako. Every Sunday may kapalpakan ako doon sa church. At ang mga ibang kapalpakan ay hindi na nakakarating sa kung sino man yung mga dapat nakakaalam noon. May mga nababasag kami, may mga nababasa kami mga importanteng materials. So ang daming kapalpakan habang ongoing yung service sa kapitbahay, may mga puno sila, may mga tanim silang puno. Aakyatin namin yon hanggang sa mahuli kami, sisigawan kami, minumura kami, at nadadamay yung born again. Mga walang hiya kayo, mga born again kayo. Mga ganyan mga sinasabi sa amin nung ako ay nasa kabataan pa na nag-a-attend sa church. So, kaya ako ay hindi ako judgmental sa mga nag-a-attend sa church namin,
kahit na ano pa yung kanilang mga bisyo. Hindi ko naman sinasabing tinutolerate yung mga ganitong bagay, pero sadyang hindi ako judgmental kasi ang Diyos lang nakakalam kung ano ang pwede mangyari sa kanila at kung kung talagang kikilos na yung ng Diyos sa kanilang buhay, ay walang magagawa yung tao pagka talagang hinog na yung panahon. So, ako ay buhay na example at nung ako ay nasa high school, nakalimutan ko lahat yung mga pinangaral sa amin sa Sunday school. John 3:16 lang hindi ko makalimutan. May recite ko yon. Kahit na ako ay nasa kalagitnaan ng inuman, may recite ko yung John 3:16. At kahit na nag-a-attend kami ng mga Bible studies, ay may mga araw na bumabalik sa dating gawain. So, sa mga iba siguro, pinipintasan na ako. Sa mga iba, kinikriticize na ako. Dahil siguro sinasabi na nila sa akin, ganyan ba ang born again? Ganyan ba ang born again? Pero, nung ako ay talagang tumugon na sa tawag ng Lord, ay maraming hindi makapaniwala. Yeah, so, wag po ninyong baliwalahin ang bawat kabataan. Dahil sila ay future leader. Ngayon, isang napakagandang example dito ay si Joash. Si Joash ay naghari siya simula 836 to 796 BC. Siya ay naging king of Kingdom of Judah. So, kaya nagkaroon ng Kingdom of Judah at saka Kingdom of Israel dahil sa wala sa isip ko yung kwento, pero ano yun, masyadong napaaga yung anyway, masyadong hahaba yung aking yung share. So, i-direct ako na lang. Si Joash ay makikita natin sa sorry hindi ko na didiretso sa detour na yon. Babalik ako sa dating daan. Second Kings chapter 11. 2 Kings chapter 11 verse 1 and then hanggang verse 4. Sabi niya, 2 Kings 11:1. When Athaliah, the mother of King Ahaziah of Judah, learned that her son was dead, she began to destroy the rest of the royal family. So, pagka manunod kayo ng mga pelikula or sa mga series ng mga palabas tungkol sa mga ancient kingdoms, ay makaka-relate kayo sa nangyari dito. Si Athaliah ay anak niya si Ahaziah. Sa kanyang nung si Ahaziah ay napatay, nung nalaman ito ni Athaliah, si Athaliah ay uhaw sa kapangyarihan. Dineclare ni Athaliah na siya ay magiging queen. Ngayon, alam nila, dahil nangyari na sa mga nakaraan na once na may nag-survive na anak, o kahit yung pinakamalapit na kadugo, then time will come, or time came na naagaw yung posisyon. So itong si Athaliah ay ayaw na niyang maagaw pa yung posisyon sa kanya as a queen. So, kaya ang kanyang ginawa
pinapatay niya mismo yung mismong mga apo niya, pinapatay niya. At yung mga malapit na kadugo ng kanyang anak. Kanain mo, napaka-evil na grandmother ito, no? Ay pinapatay niya lahat. So ituloy natin yung kwento. But Ahaziah's sister Jehosheba, so may kapatid si King Ahaziah, the daughter of King Jehoram, took Ahaziah's infant son, Joash. So tita niya si Jehosheba, and stole him away from among the rest of the king's children, who were about to be killed. She put Joash and his nurse in a bedroom, and they hid him from Athaliah. So, the child was not murdered. So, siya lang ang hindi napatay. So, yung batang ito, so actually, ito children ministry, no? So, yung batang ito ay itinago dahil sa talagang kasama siya sa mga papatay dahil iri siya tagapagmana siya. So verse 3, Joash remained hidden. So ilagay niyo sa isip niyo ito. Ang bawat bata at ang bawat kabataan sa inyong church ay para silang nakatago ngayon. Hidden to become a leader. Ngayon, habang nakatago yung batang ito na si Joash, siya ay ninenurture. Siya ay ninenourish. Siya ay tinitrain. At ako'y naniniwala na bahagi sa mga training niya ay papaano maging hari. Kasi inihahanda siya, pine-prepare siya to become a king. Pine-prepare siya to become a leader. Itinago siya at habang nakatago, hindi siya nakatagong walang ginagawa. Siya ay inihahanda na maging isang pinuno. So, ganun dapat ang ginagawa ng youth leaders sa church natin. Ituturing niyang parang itinago ang bawat kabataan at habang nakatago ang mga kabataan na ito, training ay nagaganap. Tanong ko sa inyo, may nagaganap bang training sa mga kabataan sa church ninyo? Naihahanda ba sila as a future leader? O mga kabataan sa bahay ninyo, are you preparing them to become a leader? Or basta inahayaan nyo lang silang mabuhay at mag-survive? Bahala na kung ano mangyayari sa kanila. Basta importante na pakain kita 3 beses sa isang araw. Ganun ba ang ating prinsipyo? Ganun ba ang ating nasa isip? O kung sino man yung kabataan na kinonect ng Lord sa buhay ninyo, are you preparing them to become a leader? Joash remained hidden in the temple of the Lord for 6 years. 6 years. While Athaliah ruled over the land. Kasi 2 years old siya nung siya ay itinago. In the 7th year, in verse 4, in the 7th year of Athaliah's reign, Jehoiada the priest summoned the commanders, the Karite mercenaries, and the palace guards to come to the temple of the Lord. He made a solemn pact with them and made them swear an oath of loyalty there in the Lord's temple. Then he showed them the king's son. Then punta tayo sa verse 13. When Athaliah heard the noise made by the palace guards and the people,
She hurried to the Lord's temple to see what was happening. So narinig ni Athaliah yung ingay. Anong nangyayaring celebration dyan? Bakit may mga naghihiyawan dyan? Ba't may nagsisigawan? Ba't may nagpapalakpakan? Verse 14, when she arrived, she saw the newly crowned king standing in his place of authority by the pillar, as was the custom at times of coronation. The commanders and trumpeters were surrounding him, and people from all over the land were rejoicing and blowing trumpets. When Athaliah saw all this, she tore her clothes in despair and shouted, Treason! Treason! In verse 21, Joash was 7 years old when he became king. And sanggol talaga siya ng kinuha. Sanggol siya ng kinuha dahil seventh year ng paghahari ni Athaliah nang siya ay kinoronahan at siya ay 7 years old. So, sanggol siya nung siya itinago. Nagkamali ako na. Joash was 7 years old when he became king. At that time, who would have thought that Joash as a child would be king? Napakagandang punto yun. Sabi niya, at that time, who would have thought that Joash as a child would be king? Sino nag-akala na ang batang pa lang ito ay magiging future king? Sinong mag-aakala na ako pala ay magiging minister sa kapanahunan ngayon? Sino nag-akala nung ako'y nasa kabataan na magiging minister pala ako? Sinong nag-akala sa inyo na nasa Rema ngayon? Sino nag-akala na kayo ay magiging pinili ng Diyos at tinawag ng Diyos? Nung kayo nasa kabataan, sinong mag-aakala? Sinong nag-akala na kayo pala ay mag-aaral sa Rema? So, ganun din sa mga kabataan sa church ninyo. Sinong nag-aakala ngayon? Sinong mag-aakala na isa sa kanila magiging pastor pala? Isa sa kanila magiging apostol pala? Isa sa kanila magiging song leader pala? Isa sa kanila magiging Sunday school teacher pala? So, sino mag-aakala niyan? Meron akong nabasa na article sa Google. Ito ay Philippine Information Agency na-publish nung December 18, 2020. So ito ay bago pa lang. May kinuha kong excerpt doon dahil mayroon akong ipupunto sa inyo. Ang title ay hindi ko na isulat yung title. Pero, article Philippine Information Agency. Sabi niya, the CPP-NPA, Communist Party of the Philippines, New People's Army. Their main target of recruitment are young people of age range 13 to 35 years old. So, ang kanilang tinatarget ay mga kabataan from 13 to 35 years old, as found out by the 10th Civil Military Operation Battalion of the 10th Infantry Division, Philippine Army. During the Ambition Natin LCAC Youth Forum on December 11, 10th CMO Battalion Operations Officer Captain Angelo M. Peralta said that the youth are the most sought after. Youth are the most sought after recruits by the rebellion because ito unbeliever to ang nag-research pero nakita niya yung potential ng mga kabataan. Sabi niya,
Because they are, number one, open-minded. Open-minded ang mga kabataan simula noon hanggang ngayon. Bukas ang kanilang kaisipan na matuto ng bago. Bukas ang kanilang kaisipan na malaman ang mga bagay-bagay. Kaya, iharap mo sa kanya ang isang bagay na hindi pa niya alam. Maaring ang iba na hindi nagpapakita ng interest, pero deep inside, gusto niyang malaman kung ano yon. So, open-minded sila, kaya sila target ng NPA. Number 2, they are aggressive. Agresibo ang mga kabataan. Karamihan sa kanila ay hindi na nag-iisip bago gawin ang isang bagay. Nakakapag-isip lang sila na mali pala yung ginawa nila pagkatapos ng magawa. Agresibo eh. Dahil sa mga aggressiveness ng young people na ito, ay ginamit ito ng mga recruiter ng NPA para sila ay malinlang. Number 3, they are adventurous. Gusto nilang malaman kung ano yung mga nasa bundok. Gusto nilang malaman kung ano yung mga bagay-bagay. Gusto nilang maranasan kung ano yung nasa bundok. Kaya ako, pag sumasama ako sa mga lakad ng mga young people, pumupunta kami sa mga bundok-bundok, ay exciting nga. Gusto malaman kung ano yung nandoon sa gitna ng bundok. Diba? Ang mga ibang nag-NPA, ganun lang talaga ang kanila nasa isip. Hanggang sa, wala na, hindi na sila makabalik. Hindi na sila makababa. So either hindi nila alam ang daan or papatayin sila. May mga banta na sa kanila. At may pananakot na pag pumunta sila ng baba ay baka patayin na sila ng mga militar. Then, sabi niya, youth are strong and physically fit. Meron pa silang sapat na kalakasan na pwede nilang gamitin sa paglilingkod. Kung ito sana ay nakikita ng mga believers na ang mga kabataan pala ay open-minded, aggressive, adventurous, strong, and physically fit, ang mga ito ay sangkap para maging lingkod ng Diyos. Sana hindi lang yung mga NPA ang nakakakita nito sa mga kabataan. Dapat tayo mismo ang nakakakita niyan. So ito malaking hamon. Kung sila na-recruit ng NPA, bakit hindi natin sila maakay sa Lord? Kung ang NPA, alam na alam ng mali ang kanyang prinsipyo at mali ang kanilang mga ginagawa, nakaka-recruit pa rin. Hindi ba kayo nahahamon? Hindi ba kayo na-challenge? Na ang isang kabataan nare-recruit sa NPA, tapos hindi ka maka-recruit para sa Panginoon? Mas magaling ba ang mga NPA? Mas makapangyarihan ba sila kaysa sa banal na espiritu na nasa iyo? So another example is King Josiah. Si King Josiah, siya naghari simula 640 to 609 BC. Makikita natin siya sa 2 Kings chapter 22. 2 Kings chapter 22. Tingnan natin yung verse 1. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. His mother was Jedidah, the daughter of Adaiah from Boscath. So, hindi tayo familiar sa mga pangalan na yan dahil yung mga sikat lang yung ating mga nababasa.
So si King Josiah, sabi niya, 8 years old nang siya ay naging hari. Matindi na. He did what was pleasing in the Lord's sight. Verse 2. And followed the example of his ancestor David. He did not turn away from doing what was right. Bata, 8 years old, naging hari. Then, may prinsipyo siya kaagad. Sabi niya, he did not turn away from doing what was right. Batang-bata, maprinsipyo na. Bakit? Naiprepared. Naihanda naisanay. Kasi during youth stage, ay napo-form yung manner, napo-form yung behavior, napo-form yung principle. Another example is Jeremiah. Jeremiah, approximately 17 years old according to Bible scholars. 17 years old approximately. Jeremiah chapter 1, tignan natin yung verse 1. Jeremiah 1:1. These are the words of Jeremiah, son of Hilkiah, one of the priests from the town of Anathoth in the land of Benjamin. Verse 2. The Lord first gave messages to Jeremiah during the 13th year of the reign of Josiah, son of Ammon, king of Judah. The Lord's messages continued throughout the reign of King Jehoiakim, Josiah's son, until the 11th year of the reign of King Zedekiah, another of Josiah's son. In August of that 11th year, the people of Jerusalem were taken away as captives. The Lord gave me this message. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Sa palagay ninyo, hindi ba lahat ng tao ay para sa kanya yung Jeremiah 1:5? Before I formed you in your mother's womb, I knew you. Palagay nyo, yung mga naging ministers lang ba ang pwedeng pag-applyan ng verse 5? Sa palagay ko, hindi. Kasi sa palagay ko, para sa bawat tao yan. Kahit na yung tao ay ginamit niya ang kanyang buhay sa kasamaan. Naging choice lang niya yon. Pero kung ang choice niya sana ay ang sumunod sa Panginoon, then I believe, alam na ng Diyos kaagad kung ano ang magiging future niya once na ang naging choice niya ay ang tama. Ano man yung pipiliin mo sa buhay, sa pinili mong yon, nakita na ng Diyos ang future mo. So, ibig sabihin yan, maraming choices ang yung nasa harapan. Kung ihalin tulad natin sa color, halimbawa, sa harap mo, ang daming colors. Pero isa lang ang pipiliin mo doon. Kung ano man ang mapipili mo doon, alam na ng Diyos ang future mo sa napili mong yon. At ang bawat kulay na yon na nasa harapan mo, nakita na kaagad ng Diyos ang magiging future mo. Ikaw lang ang pipili. At mapipili mo kung ano ang tama kung ikaw ay nagkaroon ng tamang pagsasanay sa salita ng Diyos. Kung malapit ka sa Diyos, then mas napipili mo kung ano ang tama. So, si Jeremiah, ang kanyang naging choice ay ang sumunod sa Panginoon. Okay, verse 6, O Sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I'm too young.
So dito si Jeremiah narinig niya ang tawag ng Diyos sa panahon na siya ay nasa kabataan. Diba? So future leader and then youth stage, dito naririnig madalas ang tawag ng Diyos. And in verse 7, the Lord replied, "Don't say I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you." Then the Lord reached out and touched my mouth and said, "Look, I have put my words in your mouth. Today, I appoint you to stand up against nations and kingdoms. Some you must uproot and tear down, destroy and overthrow. Others you must build up and plant." So, another example is si Samuel. It's 1 Samuel chapter 2 verse 18. Verse 18 sabi niya, "But Samuel, though he was only a boy, served the Lord." Kahit nang siya ay nasa kabataan pa, naglingkod na siya sa Diyos. And then, at pagdidiretso nyo pang basahin yung 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 10, makikita nyo dyan, mababasa nyo dyan na ang Lord ay nangusap siya kay Samuel. And then pupunta tayo sa number 4. Bakit malaga ang youth ministry? Youth ministry is one of the ways to fulfill one of the end-time prophecies. Ang dami mga propesiya na natutupad pa lang at matutupad pa lang. Natutupad at matutupad pa lang. Kasalukuyang natutupad at matutupad pa lang. Kung hindi tayo familiar sa mga prophecies sa Bible, ito ang dahilan kung bakit marami tayong hindi naunawaan na nangyayari sa ating kapaligiran. Ang Satanas, alam niya na one of the ways na ma-fulfill yung prophecy ay ang paggamit ng Diyos sa mga kabataan. Kaya siya'y nakikipag-agawan. Ako ay naniniwala na sa conference ng Satanas kasama ang kanyang mga well-trained leaders na mag-deceive ng tao. Ako ay naniniwala kasama lagi sa kanilang conference ang pagsira sa youth ministry. Ako ay naniniwala na isa yan sa mga nasa pangunahing agenda nila na hindi magtagumpay ang youth ministry, na hindi magtagumpay yung mga kabataan na hindi nila marinig yung tawag ng Diyos. Yung bago ang demonyo, ang Satanas at ang kanyang mga demonyo, yung ma-delay lang nila yung pagtugon ng mga kabataan sa panawagan ng Diyos ay isa ng accomplishment nila yon. Kaya habang bata pa yung tao ay inuunahan na niya yung pagkilos ng banal na Espiritu. Kasi nga, hindi makakilos ang banal na Espiritu without the Word of God. Kailangan mo nang itanim sa tao ang Word of God. Kailangan mo nang itanim doon sa bata ang Word of God. At yun ang gagamitin ng Holy Spirit para siya ay kausapin, para siya ay baguhin, para siya ay i-mold. So, kaya habang bata pa lang, kung ano-ano ang ginagawa na ng Satanas para maitanim sa kanilang puso at isipan yung mga
yung mga magki-create ng thoughts and ideas sa kanila na ang salita ng Diyos ay hindi totoo. Yung once na narinig nila ang Word of God, message ng Word of God, yung itinanim ng Satanas sa kanilang puso't isipan ay magki-create ito ng doubt, ng unbelief. Yan ang ginagawa ng Satanas. Inuunahan na niya ang preaching of the Word of God sa mga bata. Kaya ang nangyayari diyan, pag nagturo ka sa mga bata, ay nagtatanong ka agad. Kasi meron nang naunang nakatanim sa kanya. Kaya advantage talaga ng mga bata na talagang yung may nagbigay ng commitment na ipundasyon sila sa salita ng Diyos. Yeah, so, kaya, kung titingnan ninyo, sa buong mundo, napakalaking porsyento na ang gumawa ng krimen ay nasa kabataan. Ang daming mga kwento ng buhay ng mga kabataan at nagsisisi na lamang sila nung sila nasa bilangguan na. So, samantalang yung kanilang kasabayan, mga kasabayan sila na naging minister. So, mas sa bawat generation, mas marami talaga ang napapariwara. Kasi, bata pa lang, ang Satanas ay pumuposisyon na sa kanilang buhay. So, anong pwede natin gawin ngayon? Anong pwede natin gawin para at least maka-counter naman tayo sa pang-aatake ng Satanas sa youth? Prophecy. Sabi sa prophecy, Joel chapter 2 verse 28. Then, after doing all those things, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions. Sino ang gagawa nito kundi yung mga nakakaalam? At kayo syempre ngayon ay nalaman nyo na yung kalagayan ng youth ministry. Kailangan ng mga kabataan na ito magkaroon sila ng supernatural vision kasi yun ang pantapat. Isa sa mga pantapat panlaban doon sa mga inimplant na ng Satanas sa kanila. So, kailangan nila yung maranasan na ang Lord magbigay ng vision sa kanila para mag-iba sila ng tinatahak sa buhay. Kailangan natin ngayon ng Martin Luther King na nagsabing, I have a dream. I have a dream. Kasi ang daming kabataan walang dream. Kaya napapahamak sila. Dahil wala silang dream na pinupurso. So, kailangan nila ng vision na galing sa Diyos mismo. Hindi mangyayari yun kung tayo na mga nauna na ay hindi mag-intercede at kung hindi natin ipapakita ang daan sa kanila. At kung hindi natin sila bibigyan ng panahon para sanayin. Alam ng Satanas na gagamitin ng Diyos ang mga kabataan sa mga huling araw. Alam ng Satanas yun. Kasi Satanas, familiar siya sa scriptures. Familiar si Satanas sa scriptures, mas familiar pa nga siya kaysa sa atin.
Nilapitan niya si Jesus Christ sa wilderness, di ba? At kinote niya ang mga scripture verses. So alam niya. Kaya familiar si Satanas na in these last days, ang mga kabataan ay talagang gagamitin ng Lord. Ang mga kabataan ay makakaranas ng outpouring ng Holy Spirit. Alam niya yan. Alam ni Satanas yan. Kaya gusto niyang at least mapigilan yung fulfillment ng prophecy na ito. Nakasulat din doon sa Acts 2:17, in the last days God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your young men will see visions. The youth will see visions. Vision from God. Alam niyo kung meron lang gagawa sana na yung mga kabataan sa bahay ninyo, lagi may nagliliyan sa kanila pag sila tulog, lagi may nag-interested sa kanila, yung mga kabataan mismo sa bahay ninyo, makakaranas ng Joel 2:28 at Acts 2:27 or 17. Siguro ito ang pinaka-importante magagawa natin lalo na sa panahon ngayon is to pray for the young people. Dahil hindi naman talaga magtatagumpay ang anumang ministry kapag hindi ito nadilig at nababad sa prayer. Anumang ministry na hindi nagpatuloy dahil sa kulang sa panalangin, kulang ng babad, hindi nababad ng husto sa prayer. At hindi nasustentuhan ng prayer. Kailangan ibabad sa prayer and then kailangan sustentuhan ng prayer. Youth ministry, kailangan niya yan. Nang sa ganun ay hindi ito masira ng Satanas. Ang ating pambansang bayani nagsabi niya, ang kabataan ay pag-asa. Dahil sa kanyang kapanahunan, siya mismo naranasan niya, nung siya ay nasa kabataan pa, ay nagamit siya para buhayin ang pag-asa ng mga tao. Ginamit siya para ipakita sa mga tao na mayroong pag-asa. Hindi laging nasa kadiliman. Nakita niya sa mga ibang kabataan na habang nasa kabataan sila ay nagamit para ipaglaban ang inaasahan. Pero kung mas masipag yung mga nagre-recruit sa kanila, imbis na pag-asa ay sila ang sisira ng bayan. At hindi natin may kakaila ng mga nagre-recruit na ito sa kanila sa mga iba't ibang organisasyon ay inspired ng Satanas kung ang kauwian ng kanilang buhay ay pagkasira. Papayag ba kayo na napapanood ninyo mismo ng inyong dalawang mata, naririnig mismo ng inyong dalawang tenga ang nangyayaring ginagawa ng Satanas na sinisira niya yung mga kabataan? Papayag ba kayo na wala kayong ginagawa? Papayag ba kayo na manunood lang sa pagkasira ng mga kabataan? Papayag ba kayo na namamagnify ang gawa ng Satanas sa mga kabataan na ito? Lagay sa isip ninyo, ulitin ko, bawat kabataan para silang itinago to become a future leader. Sino sa inyo ang tatanggap ng hamon at panawagan ng Diyos para sagipin ang mga kabataan, para pangunahan ang mga kabataan, para imulat sa katotohanan ng mga kabataan? Dahil kung walang gagawa niyan sa kanila, paano na sila? Kung ano ang pinupurso ng mga kabataan,
Wala ba kayong nararamdaman na burden para sa kanila? Hindi ba naririnig ang udyok ng banal na Espiritu para gumawa ng mga bagay para sa mga kabataan? Wala ba kayong plano na maging bahagi kayo sa buhay ng mga kabataan na ito na kapag sila ay tumugon na sa panawagan ng Diyos, masasabi nila na isa kayo sa mga ginamit ng Lord para sila ay mapunta sa tamang landas? So, dinidigdig ko ito sa inyo nang sa ganoon ay mabuo sa puso at isipan niyo na napakalaga ng youth ministry, at hindi lang sa malaman ninyo ang napakalaga, kundi makita niyo mismo sa Biblia na ganun pala kahalaga. Napakalaga sapagkat habang nasa youth stage sila, dito madalas nangungusap ang Lord sa kanila, at kung sila ay hindi mapangalagaan, ay hindi nila mapapansin ang boses ng Panginoon. Napaka-gentle ng boses ng Panginoon. Kung masyadong maingay ang iyong isip, masyadong maingay ang iyong kalooban, ay hindi mo marinig ang boses ng Panginoon. Ang daming ingay, ang daming boses na nag-a-attract sa mga kabataan. Ang daming boses. Kahit tulog nga sila Napakalaga ng youth ministry dahil sa kanilang habang nasa kabataan sila, doon na-shape yung kanilang pag-uugali. Napakalaga ng kabataan, ng youth ministry, dahil sila yung mga future leaders. Alin sa totoo lang ako ay minsan napapaisip ako, bakit nung panahon namin ang dami mga kabataan na nag-full-time sa ministry? Bakit ngayon wala na? Nagtataka na ako minsan, bakit wala ng mga kabataan ngayon na nag-full-time? Yung talagang sinunod yung tawag ng Lord sa kanila. Dahil kasi sa impluensya ng kaaway sa kanilang buhay, na hindi nila nare-realize na sila pala ay nasa sistema na ng Satanas at sistema ng mundong ito. May mga kabataan na nag-response, pero hindi nila pinanindigan. Ewan ko. Medyo nadala ako doon sa yung concern at passion ko sa mga youth. Kung kaya ko lang sana lahat gawin. Pero hindi. May kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong ginagawa. Meron tayong mga kanya-kanyang assignment. May mga kabataan na noon pa man inihanda na ng Lord na sila ang aking i-impluwensya. Ganun din sa inyo. Kailangan kasi may makita ang mga kabataan ngayon ng mga totoong naglilingkod sa Lord. Yung totoong may commitment sa Lord. Kasi wala silang nakikitang example, kaya walang tumutugon sa panawagan ng Lord habang nasa sila kabataan dahil wala silang nakikitang example. So, kailangan nilang makakita
ng mga example na tumugon sa panawagan ng Diyos. Titignan ninyo yung mga batang preacher ngayon. Nasa 40s sila, 40s, 50s. Ilan lang yung nasa 30s. Sino nang susunod na magpipreach? Sino na ang susunod na mga ngaral ng salita ng Diyos kung walang mga susunod na mga leaders? Yeah, sa YouTube, mayroon kayong makikita. May mga less than 10 years old na talagang nagpipreach. Pero siguro sila yung mga magiging future leaders dahil sa mga naunang generation sa kanila ay kakaunti ang tumugon. So siguro nagre-raise up si Lord ng mas aggressive, mas adventurous. Pero sana bago nyo malampasan yung pagkakabataan ninyo ay masigurado ninyo na hindi ninyo napalampas yung pinapagawa ng Lord sa generation ninyo. At least ay masabi mo na naging boses ka sa generation ninyo. Sisipin ninyo, no? Ilan lang yung talagang nag-full time na minister na nasa 20s ngayon or 30s. Ilan lang. Kaya kung meron kayong naririnig na mga naging minister ngayon na less than 10 years old, nagre-raise up ang Lord ng panibagong generation kasi may mga generation na napalampas nila ang kanilang generation. Ikaw, kayo, na estudyante, si Rema, sure ba kayo na hindi nyo napalampas ang pinapagawa ng Lord sa generation ninyo? Yung generation ninyo, sure ba kayo na nakapag-reach out kayo ng mga nasa edad ninyo? Okay, so sa ngayon ay dito muna tayo magtatapos at tutuloy natin ito mamaya. Natapos natin yung importance of youth ministry. And then mamaya ay mag-share ako sa inyo ng yung mga mistakes natin. Yung mga mistakes na pumipigil sa paglago ng ating youth ministry. So, pahinga lang ako ng konti. Kakape or tea. And then babalik ako mamaya para i-share yung mga mistakes natin. Yung mga common mistakes natin kung bakit ang youth ministry ay hindi siya lumalago or hindi siya nananatiling established. Okay, you're blessed.